Hello everyone, welcome to Voices on Climate, Understanding the 2026 to 2027 Super El Nino Phenomenon. I am Annalyn Miroyo at kasama ko ngayon sina Luis Ivan Bubos, Janalyn Taduran, Kirby Infante at Nicole Casillo. Hello everyone! Lately, mas madalas nating naririnig sa balita ang tungkol sa posibleng El Nino ngayong 2026 at 2027. Marami na rin mga scientists, weather agencies, at government na mahigpit na minomonitor ang posibleng pagdevelop nito. Pero let's be honest, kapag naririnig natin ang salitang El Nino, ang madalas namang na pumapasok sa utak natin ay ang init ng panahon. Totoo naman, yun din ang unang pumapasok sa isip ko. Same, kapag El Nino, automatic na mas mainit ito. Exactly. Hindi lamang talaga simpleng init ng panahon ang El Nino. May mas malaking epekto ito sa ating mundo. Kaya nga sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba talaga ang El Nino, bakit ito minomonitor ng mga scientists, at ano ang posibleng epekto nito sa mundo. At lalo na, bakit vulnerable ang Pilipinas dito. So let's start with the basics. Luis, ano nga ba talaga ang El Nino? Actually, classmate, ang El Nino talaga ay madalas nating marinig. Kaso, hindi natin alam or marami din sa atin na hindi alam kung ano nga ba talaga ito. At sabi dito, ayon sa World Meteorological Organization, ang El Nino ay isang climate phenomenon kung saan nagiging unusual ang init ng temperature sa Central at Eastern Pacific Ocean. Which is interesting naman talaga kasi sa dagat talaga nagsisimula ang lahat. Exactly. Ang pangalan na El Nino ay ginagamit ng mga fishermen sa Peru at Ecuador. At napapansin din nila kapag umiinit ang tubig sa dagat ay umihina ang kanilang mga huli. So kahit noon pa man pala, naapektuhan na talaga yung pamumuhay nila. Alam talaga nila, no? Yes, dahil normally kasi may cold nutrient-rich water na umaakyat mula sa ilalim ng dagat. At mahalaga din ito para sa mga marine life at fisheries. At kapag naman umiinit ang panahon or nagkakaroon ng El Nino ay umihina ang prosesong iyon. Kaya naman mas naapektuhan din yung mga mangingisda, maging mga isda, no? So, paano naman nagsimula ang El Nino? Sa normal condition, may tinatawag tayong trade winds na ito yung nagtutulak sa warm water papuntang Asia at Australia. Pero kapag umihina naman ang hangin na ito ay kumakalat ang warm water sa Central at Eastern Pacific. At kahit simple lamang itong pakinggan ay malaki pa rin ang epekto nito sa weather patterns sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. So, parang domino effect lang bala. Exactly. So, ngayong alam na natin kung ano ang El Nino, paano naman ito naiiba sa normal condition? Imagine natin yung normal na takbo ng Pacific Ocean. Sa normal condition, ang warm water ay nasa Western Pacific, malapit sa Asia, habang ang colder water naman ay nasa Eastern Pacific. So nasa tamang lugar lang ang lahat? Yes. Pero kapag may El Nino, kumakalat ang warm water papunta sa east at humihina ang cooler water. Dito nagsisimula magbago ang weather pattern. Kaya naman sa ibang lugar meron ng tagtuyot na nararamdaman at sa ibang lugar naman meron naman tag-ulan na nararamdaman. Yes, at hindi pare-pareho ang epekto nito sa ibang bansa. Which explains kung bakit sa ibang lugar ay tagtuyot, sa ibang lugar naman ay may flooding na nangyayari. Tama, at dahil dyan, kailangan natin bantayan ang El Nino event. Speaking of monitoring, bakit ba tutok na tutok ang mga scientists sa posibleng El Nino phenomenon? Kasi ayon sa pag-asa at sa iba't ibang climate model, mas mataas daw yung posibilidad na magkaroon or mabuo ang El Nino ngayong 2026 at hanggang 2027. Actually, Pag-asa already raised the El Nino alert. Yes, ibig sabihin nito, favorable na ang conditions para sa development ng El Nino. Ang concern pa ng mga expert ay nangyayari ito habang tumataas ang global temperature sa ating mundo. Parang kombinasyon siya ng dalawang problema. Exactly. Kaya may babala ang United Nations at WMO. The science is clear.
El Nino is arriving on our doorstep in the coming months with 90% certainty. The world must treat it as the urgent climate warning it is. El Nino conditions will pour fuel on the fire of a warming world. Impacts will hit even harder, travel even further, and cross borders with devastating speed. The only effective response is climate action equal to the crisis, ending the addiction to fossil fuels, accelerating the shift to renewables, protecting the most vulnerable, and delivering early warning systems for all. Thank you. Na maaaring mas tumindi ang epekto ng heat waves, droughts, at extreme weather conditions. So, hindi lang talaga El Nino ang issue. It's El Nino happening in a warming world. Kapag kaya nangyari ito, ano ang unang sektor na maapektuhan? Agriculture talaga yung unang naapektuhan sa tagtuyot. Kaya naman kapag mas kaunti ang ulan, mas kaunti din ang pupul ng mga agrikultura. At malaking concern ito sa Asia dahil alam naman natin na ang mga iba't ibang bansa at tayo rin ay umaasa sa rice production. Tulad na lamang ng Vietnam at Thailand, sila ang unang pinakamalaking exporter ng rice dito sa buong mundo. Kapag bumaba ang production nila na dahil sa drought, maapektuhan ang supply ng presyo ng pagkain. At hindi lang farmers ang maapektuhan nito, pati rin mga consumers. Which means kahit na hindi nasa city ka at hindi ka magsasaka, maapektuhan ka pa rin. Especially kapag tumaas ang presyo ng basic commodities. Paano naman ang water resource? Isa rin yun sa pinakamalaking concern. Kapag kulang ulan, bumababa ang level ng tubig sa dam. Ganon din sa mga reservoirs. At marami pang iba na problema. At kapag bumaba ang supply ng tubig, maapektuhan ng mga household at school at mga business. May epekto rin ito sa mga fisheries dahil kapag nagbabago ang temperatura sa dagat ay nawawalan ito ng nutrients at bumabagal ang population ng mga isda. Meaning, mas kaunti ang huli ng mga mangingisda. Exactly. At para sa maraming coastal communities, malaking parte ito ng kanilang pangkabuhayan. Oh. Pero paano naman ang ekonomiya ng mundo? Kapag bumaba ang agricultural production, alam naman natin na tumataas ang food prices, di ba? And then aware din naman tayo na kapag may water shortages, naapektuhan ng iba't ibang industries. Katulad na lang sa iba't ibang bansa, kapag tumataas ang electricity cost, dahilan yun kung bakit bumababa po ang hydropower generation. Kaya naman, kailangan tayo ay aware sa mga ganitong pangyayari. Parang lahat magkakakonekta, no? Yes, hindi lang talaga ito weather issue. May epekto ito sa pagkain, tubig, at ekonomiya ng bansa. Ngayon, bakit naman sinasabi nilang mas vulnerable ang Pilipinas sa phenomenon na ito? Isa sa pinakamalaking dahilan ay depensi sa rainfall. Kaya naman maraming sakahan sa Pilipinas na umaasa lamang sa ulan para sa kanilang pananim. Kapag nagkaroon ng matagal na tagtuyot, maaaring maepektuhan ang mga pananim ng mga magsasaka. At dahil rice ang common na pagkain natin, ay lahat tayo ay maapektuhan kapag bumaba ang produksyon ng bigas or rice. Tama. Bukod pa doon, umaasa lang tayo sa dams at mga reservation ng tubig. Apektado rin ng mga fishers at ang mga energy production at public health. Kapag sobrang init, tumataas din ang mga dehydration tulad ng heat stroke. Kaya naman hindi lang basta environmental issue ang El Nino eh. Ito din ay social at economic issue. Ganon. So ano naman magagawa ng mga local communities? Water conservation is one of the simplest but most important actions. Pwede ring ayusin ang mga links, mag-impact ng mga tubig na maayos at sumunod sa mga advisory ng pag-asa. Opo. Para sa farmers naman, malaking tulong ang drought-resistant crops at mas efficient na paggamit ng tubig. Kapag naiintindihan natin ang mga climate issues na katulad nito, mas mahanda tayong harapin ang mga epekto pa nito. At bago natin tapusin ito, let's hear one thing coming from everyone. Luis? El Nino as how connected the ocean, climate, and our daily lives really are. Understanding climate events help us prepare instead of panic. And
yung takeaway ko naman is, preparation is important because the effects can reach agriculture, water resources, and the economy. Very small actions in your communities can help reduce the impact. Stay warm, stay prepared, and goodbye!